Mga ka-IT, si stock PLDT router na si Huawei OpticStar versus TP-Link ER605. Ang akala ng karamihan, halos pareho lang silang dalawa. Pero may isang resulta na dapat mong makita bago ka bumili ng TP-Link ER605. Ito po ang setup ko sa bahay. Ito si PLDT Huawei OpticStar. Bago na kasi yung 4 antennas ko, pinalitan na. Kasi sira na nga. At ito naman po ang TP-Link ER605. So same internet connection ang gagamitin natin. Same PC, same Ethernet cable. Ang goal lang po natin dito is alamin natin kung babagal pa ang internet connection kapag dinaan po natin sa ER605. So take note, unbridged pa po yung ating PLDT Huawei OpticStar. Also take note din po mga ka-IT ang mga IP addresses ng ating routers in this video. So the TP-Link ER605 ay may IP address po na 192.168.50.50 habang si PLDT OpticStar naman po ay 192.168.1.1. So sa first speed test po natin gamit ang PLDT Huawei OpticStar ay nasa 628 Mbps lang po ang upload speed nito. Pero sa second speed test po natin, lumagpas na sa 900 Mbps. So ganoon din po sa ating third speed test, lagpas 900 Mbps na din po. And then nag-trace out po tayo to see if we are directly connected sa ating PLDT Huawei OpticStar. At sa nakikita po niyo mga ka-IT, we are directly connected po. So walang ibang local IP address. So hindi po tayo double NAT in this speed test. Posible nagtataka kayo, bakit upload speed? So naka-focus po tayo ngayon mga ka-IT sa upload speed instead of download speed. Bakit? Dahil luckily po mga ka-IT yung aking PLDT subscribe plan is 300 Mbps. Pero yung upload speed ko ay lumalagpas ng 900 Mbps. So parang na-speed boost siya. So this video is to test po mga ka-IT kung kaya ba ng dalawang routers natin, the PLDT stock router at the TP-Link ER605, ang gigabit connection. Whether it's download or upload speed. At ang makapagbigay lang po ng data sa atin is yung ating upload speed. Ngayon i-test naman po natin, i-connect natin ang ating ER605 sa ating PLDT Huawei OpticStar. So ngayon, ang tanong, babagsak kaya ang speed nito? Kasi dito marami nag-alala kapag i-connect mo, maraming routers, baka babagsak ang internet connection mo. Kung babagsak ito below 800 Mbps by just adding a one router, in this case the TP-Link ER605, possible ba na may bottleneck sa ating ER605? Pero kung makuha nito ang 900 plus Mbps, ibig sabihin, walang problema. Astig ang ating TP-Link ER605. Yun nga, sa first speed test pa lang po natin mga ka-IT, pumatak na 934 Mbps sa ating upload speed. Sa second speed test naman po natin, ganun pa din, lagpas 900 Mbps. Na-try pa natin ang pangatlong beses, ganun pa din, lagpas pa din siya sa 900 Mbps. At maging sa aking download speed, na 300 Mbps subscribe plan, lumalagpas pa sa 300 Mbps ang aking download speed. So para masiguro po natin mga ka-IT, nag-trace route din po tayo. At makikita natin dito mga ka-IT na dalawang local IP address na po ang dinaanan ng ating connection. So una, syempre sa ating TP-Link ER605 192.168.50.50, then the 192.168.1.1 ng ating PLDT Huawei
OpticStar. So ibig sabihin naka-double nut po yung ating local area connection. Dagdag mo pa ang CGNAT bago pumunta sa ating public IP address. Pero kahit bandami ng connection na dinaanan mga kaiti, ganun pa din. Nakuha pa din po natin ang 900 plus Mbps. So ibig sabihin, hindi apektado ng double nut ang ating connection. Kung titingnan po natin mga ka-IT, medyo lamang ng konti ang ating Huawei OpticStar dahil pinakamabilis na nakuha nito is 946 Mbps. Samantalang ating ER605 ay nasa 930 plus Mbps lang. Pero hindi naman po significant yung difference mga ka-IT. Almost the same lang talaga ang kanilang upload speed. Like this video na po mga ka-IT at subscribe na rin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe if you want this kind of content. At kung gusto mo naman pangmalakasang Wi-Fi, di ma Wi-Fi 7 ka, watch this!